are the traits or habits that prevents us OFWs or us Filipinos in general from becoming rich? Yan ang pag-uusapan natin for this episode. So, sana manood kayo till the end. Saan ka man naroon, magkaramay tayo sa OFW Journeys with Charm! So, ano-ano nga ba yung mga traits or habits nating mga Pilipino that prevents us from becoming rich? So, number 1 is mahilig tayong makiuso. So, nakikita natin yan, di ba, na syempre conscious tayo sa image natin. Pag gusto natin, yung suot natin is yung latest, yung in, ayaw natin magpapahuli tayo sa latest style or sa latest gadgets. Yan, nakita natin yan lately sa Philippines. Talagang pinilahan yung pag-offer ng latest na iPhone, di ba? So, sabihin natin syempre, okay lang kung yung ginagastos naman natin is talagang extra income na natin. Nakapag-set aside na tayo ng emergency fund, meron na tayong mga investments, eto, kinita na talaga natin from our passive income. Then, okay lang. Pero kung wala pa tayong emergency fund, wala tayong savings, hindi tayo nakakapag-invest, gagastusin pa natin para lagi tayong in, then yun yung isang reason or isang habit natin na pipigil sa atin from becoming rich. Actually, kung titingnan nga natin kung sino pa yung talagang mayaman, siya pa yung simple lang manamit, simple lang yung itsura, naka-shorts lang, white t-shirt lang. Like for example, 'di ba kilala nating lahat si Mark Zuckerberg, siya yung co-founder ng Facebook or ng Meta platforms. Pero yung suot niya lagi lang gano'n, yung 'pag chineck niyo yung wardrobe niya pare-pareho lang yung damit niya. Kasi ayaw niya ng mag-isip kung ano yung susuotin niya sa araw na 'to. Kasi nakakaubos sa oras niya, parang he wants to focus on more important things. So, gano'n na yung pananamit niya, 'di ba, simple lang. So, isang reason yun kung bakit, ah, hindi tayo nagiging mayaman dahil masyado tayong conscious sa ating image, sa ating looks. Kahit na yung bulsa pala natin wala ng laman, pero basta yung itsura natin mukha tayong mayaman, eh, satisfied na tayo sa gano'n. Second trait is we are happy-go-lucky people. Siyempre gusto natin enjoy lang, masaya lang, ayaw natin masyado magpa-stress, yung problema ayaw natin problemahin, que sera, whatever will be. Yung iba sa atin ganyan yung attitude, 'di ba? Na iinom na lang natin yung problema. Pero siyempre paggising natin kinabukasan, makakalimutan lang yung problema ngayong gabi, kinabukasan nandiyan na naman siya. So, 'pag gano'n tayo na happy-go-lucky lang, although siyempre magandang attitude ng mga Pilipino 'yun, 'di ba? Maraming ina-admire yung ating pagiging warm and happy people na kahit may problema, nakaka-smile pa rin, masaya pa rin kahit binabaha na yung bahay, nakaka-smile pa rin, magsi-swimming na lang sa baha. 'Yun nga lang siyempre 'pag gano'n yung attitude natin, hindi tayo masyadong naghahanda for the future. Parang ine-enjoy lang natin yung moment kahit ano na mangyari in the future. So, hindi natin napapaghandaan. Kaya 'pag kunwari biglang nagkaroon ng emergency, 'yan, diyan na tayo mamomroblema, maghahanap ng pagkukuhaan ng budget para sa emergency kasi hindi natin siya pinagplanuhan in advance. Third trait, we don't know how to say no. Nahihirapan tayo mag-say no. Halimbawa, 'pag nagkayayaan yung barkada, "O halika inuman tayo." Nahiya tayong mag-say no. Nagkayayaan mag-party-party, ayaw natin mag-say no kasi siyempre ayaw nating masabihan tayo na KJ. Or para sa atin naman ng mga OFW dito, hindi tayo maka-say no sa mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. Siyempre kaya nga tayo nandito dahil gusto natin silang matulungan. Pero
all out ang pagbibigay natin sa mga kahit sinong lumalapit sa atin sa Pilipinas, mga kamag-anak. 'Pag gano'n naman, siyempre, while it's good to share, pero 'wag din natin kakalimutan naman yung sarili natin. Siyempre dapat meron din tayong naitatabi para sa sarili natin, para sa future natin dahil lalo tayong mga OFWs na nandito sa abroad, hindi naman tayo habang buhay nandito. Lalo dito sa Middle East kasi hindi naman nag-o-offer ng permanent residency dito. So, dapat paghandaan din natin yung future natin. 'Di ba sa airplane yung kapag bababa yung air pressure, lagi nila ina-advise, unahin mo muna lagyan yung sarili mo bago mo lagyan yung anak mo. Kasi siyempre, paano mo matutulungan yung iba kung ikaw naman sa sarili mo is walang-wala ka na rin, 'di ba? Kung ikaw lang lalo kung ikaw lang yung inaasahan. So, we need to know how to budget our money and to give lang kung ano yung kaya natin and mag-keep tayo para sa sarili natin. For our savings, for our emergency fund, and for our investments, for our future din and the future of our family. Number 4, mahilig tayo sa get rich quick scheme. So, ayaw nating mahirapan. Gusto natin mag invest tayo tapos ganito kalaki na agad yung kikitain natin pabalik ng kahit wala naman tayong ginagawa. Pero siyempre, hindi posible yun. Kita naman natin lahat ng mga nai-interview ng mga mayayaman, kahit hindi man sila nakapagtapos ng pag-aaral or anything, makikita natin na pinagtrabahuhan talaga nila yun. Kung ano yung narating nila ngayon. Hindi yan easy money. Hindi nila yan nakuha dahil nag-invest lang sila. Kaya sa atin maraming nasa-scam, 'di ba? Nasa-scam tayo. Kahit ako, na-scam na ako diyan ng mga nagpa-promise na, "Oh, mag-invest ka dito and ganitong percentage yung kikitain mo monthly," ganyan. Yun pala scam. Kasi nga 'pag too good to be true, masyadong malaki yung interest, too good to be true talaga yon. So, huwag tayong basta-basta maniwala sa mga gano'ng bagay. And ihanda natin yung sarili natin na talagang magbanat ng buto, pagtrabahuhan mabuti, ibigay yung time and effort natin para yumaman. Yung mga may-ari ng business, hindi sila basta yumaman lang. Binigay nila lahat ng time and effort nila. Akala natin 'pag may business, hawak natin yung oras natin, puwede tayong umalis kung kailan natin gusto, magbakasyon, pumasok lang sa office kung kailan natin gusto. Pero actually kabaliktaran yun. Sa lahat ng mga nagnenegosyo, sa umpisa kailangan mong ibigay yung buong oras mo, buong time and effort para mag-grow yung business mo. So, kung ayaw nating mag-exert ng too much effort, hindi tayo yayaman. Kailangan ibigay natin yung effort natin and time. Number 5, karamihan sa atin is indecisive. Hindi tayo makapag-decide kung ano ba talaga yung gusto natin or hindi rin talaga natin alam kung anong gusto natin gawin. Ako, masasabi ko naman sa sarili ko, ano naman ako, decisive. So, I make decisions talaga. Sometimes, I make quick decisions. 'Pag nakita ko naman na okay naman yung mga bagay-bagay, then I decide immediately. Like for example, yung pagkuha ng insurance. Nung in-offeran kami ng insurance, maliit pa yung anak ko, 1 magwa-1 pa lang siya. So, siyempre pareho naman kami may trabaho mag-asawa. Hindi ko na inisip na paano kung dumating yung panahon na mawalan kami ng trabaho, nasa abroad kami, paano namin babayaran. Kasi 'di ba minsan yun yung iniisip natin na ang laki ng babayaran, yearly or monthly mo babayaran, paano 'pag nawalan ako ng trabaho, saan ako maghahanap ng pera, yung mga ganyan. Ang dami na nating iniisip. Kaya hindi tayo maka-decide minsan kasi ang layo-layo na ng narating natin. So, minsan kailangan lang go lang, mag-decide lang tayo. So, yun in-offeran kami ng insurance, life insurance. Meron akong anak, ayoko naman na hindi natin malalaman kung ano mangyayari in the future. So, gusto ko if ever man na may mangyari sa'min, kahit papaano mase-secure yung future ng anak namin. So, I said, "Okay, go." Kuha na ako, hindi ko na inalala
kung mawawalan ako ng trabaho in the future, paano ko babayaran, ganyan. Kasi as the time goes by or kung dumating yung time na kailangan ko magbayad, then tsaka ako napoproblemahin kung saan ako kukuha ng pambayad. Pero siyempre pinag-iipunan ko rin siya, 'di ba, para hindi ako mamomroblema sa pambayad ko in the future. Yung pagiging indecisive siguro minsan 'pag ang nangyayari sa'tin is hindi natin alam kung ano ba talaga yung gusto natin kaya hindi tayo maka-decide. Like for example, um, migrating to Canada or staying in Dubai or going back to Philippines. Minsan naguguluhan tayo. Hindi natin alam kung saan ba talaga. 'Pag hindi natin alam kung ano talaga yung gusto natin, mahirapan talaga tayong mag-decide nun, 'di ba? Like for example, yun nga, minsan nadadala tayo sa flow. Nadadala tayo ng iba sa mga nakikita natin. Like ngayon, sobrang daming mga kaibigan na nagmo-move sa Canada. Ako naman, deep in my heart, talagang Pinas talaga yung gusto ko. So, yung husband ko, nag-try din kami na magpasa sa mga agency papuntang Canada noon. Matagal na. Nakailang beses din kami, 2 times, na hindi naman namin natuloy kasi nga ako, hindi ko talaga siya gusto na pumunta sa ibang bansa. Talagang deep in my heart, Philippines talaga yung gusto ko. Pero siyempre, nag-try din kami kasi nga, naririnig namin na, "Oh, nandito na si ganyan, okay naman sila, maganda yung buhay." So, na-e-encourage din kami. Pero, dahil nga hindi yun yung gusto ko talaga, so hindi ko siya napagpursigihan. Na hindi ko na-push yung husband ko na, "O sige, go, anuhin natin yan." Hindi ko siya masyadong nasuportahan nung nagustuhan niya na mag-apply dun kasi hindi ko siya gusto talaga. Pero siyempre ma-e-encourage ka, 'pag may mga tao kang nakikita na nandun sila, maganda naman yung buhay nila, masaya sila, 'di ba? Pero kailangan i-search natin deep in our hearts, ano ba talaga yung gusto natin sa buhay natin? And then, dun na tayo magde-decide and, we need to make a decision and take the step para tuparin natin kung ano ba yung gusto talaga natin in our lives. And number 6 na trait is that we are afraid to take risks because we are afraid of failure. Or we are afraid of failure, that's why we're not taking risks. So, napansin ko yun kasi dito marami akong nakikita na merong mga ibang lahi na talagang nandun sa character nila yung malalakas yung loob, nagta-try talaga sila. Pero tayong mga OFW, mga Pinoy, karamihan sa atin hindi tayo gano'n kamalakas yung loob natin, 'di ba, na mag-take ng risk. Halimbawa, na mag-start ng business. Kaya tayo kunwari nakahanap na tayo ng magandang trabaho, komportable naman tayo sa trabaho natin, mag-stick na tayo dun. Kasi siyempre minsan natatakot tayo na lumipat ng ibang trabaho kasi baka mamaya mas mahirap yung trabaho dun, baka hindi mabait yung boss, hindi maganda yung schedule and all those things. Or yun nga, takot na tayong umalis sa trabaho kasi dun na tayo comfortable, eh. Mas nakakatakot mag-take ng risk sa business kasi 'di ba baka mag-fail yung business. Pero lahat naman ng mga nagiging successful na mga businessman nakikita natin, naka-experience din sila ng failure, pero hindi sila nag-give up. Tuloy-tuloy lang sila. Kaya ngayon mga successful businessman and men and business women na sila, 'di ba? May quote si Jim Collins dun sa book niya na Good to Great na talagang nag-resonate sa akin kasi sabi niya, "Few people attain great lives, in large part because it is just so easy to settle for a good life." So, okay naman yung buhay natin, komportable tayo dito sa abroad, may maayos tayong trabaho, okay naman yung kita, nakakatulong tayo sa family natin sa Philippines. Pero, I'm sure we can all be greater than what we are now. Pero yun nga, we need to get out of our comfort zone and explore and take risks. Don't be afraid of failure. If we fail, we get up again and try again
for us to attain the great life that we want for ourselves and for our family. So yun lang. Thank you again for taking the time to watch this video. Sana yung mga sinabi kong traits, we will reflect on it. Kung nakaka-relate tayo, sana ma-overcome natin yung mga negative traits that hinders us from becoming rich. And I pray and hope that we will all attain great lives and prosperous lives, especially in this coming year. Ilang months na lang to 2024 na. So, I wish na lahat tayo maging successful in whatever we want to do in our lives. So, yun lang. Thank you.